Kaya muli dito ay natuluyang nasira ni Leon ang ilusyon na ginawa sa kanila. Kaya habang pinipilit nitong tumayo mula sa pinsala na natamo niya, ay kanyang sinabna sa paanong paraan nilang nagawang makatakas mula sa korapsyong ilusyon na kanyang ginawa at mula sa kapalaran niyang mahulog. Kaya nang marinig ito ni Beatrice habang itinaas niya ang kanyang kamay, ay kanyang sinabi na mula sa kanyang nakaraan ay nalaman niya ang kanyang kapalaran at nahulog mula dito. At dagdag pa niya na pero ngayon ang kapalaran ay hindi pandarayan na bagay, kung katulad ito sa kung ano ang magiging desisyon mo. Kaya mula sa kinakatayuan nila ay kanyang inatake ito, gamit ng kanyang mahiwagang magic spell na kanyang tinawag na Grand Holy Law for Judgment, habang may mga malalaking kamay ang papalapit mula sa demonyo. Kaya nang makita niya ito, ay agad siyang nagngit-ngit sa galit at kanyang sinabi na huwag nilang isipin na ito ay tapos na. At nang tuluyang tumama ang atake na ginawa ni Beatrice, ay unti-unting nawala ang demon na kanilang nang insulto kanila. Kaya ganon na lang din ang pagpuri ni Leon mula dito, at kanyang sinabi na nakakamangha ang kanyang ginawa, pero biglang banggit ni Beatrice na paano siya. Kaya papalakad na sinabi nito na sa tingin niya simula pa lang ay wala na ito rito, pero tiyak na may natamo pa din itong pinsala mula sa ginawa niyang atake, na agad naman nang hingi ng sorry si Beatrice mula sa dito dahil sa hindi niya naramdaman ang presensya nito. Ngunit imbis na magalit ito, ay kanya pang sinabi kay Beatrice na wag niyang sisihin ang sarili niya, dahil ang pagkasuklam sa Cyril ay hindi makakatulong sa kanya sa at iba kundi paghaharian lang ng mga demonyo, na siya namang kinatuwa ni Beatrice mula sa perspective nito. At dagdag pa nito wag siyang mag-alala dahil siya ang may karapanten dito at ang kailangan lang niya ay magtiwala. Pero biglang may napansin si Beatrice at kanyang tinawag ito, pero agad na sinab nito na sa tingin niya paparating na ito. At ang paparating na tinutukoy ni Leon, ay walang iba kundi sila hari na kung saan may malakas na sigaw at kinamusta si Leon habang papasok ng pintuan. Kaya nang tuluyang makapasok si hari mula dito, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata mula nang makita si Soyeon nakabulagta sa lupa. At mula kay Seon ay kanyang sinabi kay Leon, na tignan niya kung ano ang itsura niya ngayon at hindi dapat siya tingalin, at dagdag pa niya na wag silang maniniwala kay Jagspin at sa mga sinasabi nito. Na siyang kinagulat na reaksyon nila hari, nang marinig nila ito kay Seon. Kaya matapos nun ay agad din itong binuhat ni Leon at itinabi. At matapos nun ay kanyang sinabi kila hari, na alagaan nila ang kanilang commander, na siyang sinang-ayunan nil hari mula sa utos sa kanila nito. Dahil sa ito ang oras para magsimula ang totoong laban, na kung saan mula sa labas ng gusali na kanilang pinasukan, ay nag-aantay sa kanilang ang napakaraming mga halimaw. At mula sa labas nito, ay nagsimula na ang pakikipaglaban ng kabalyero ni Leon laban sa mga halimaw. Pero tila hindi lang mga kawal ng Pantheon Guild ang narito, kung mula sa likod ay biglang sumulpat ang isa sa tuhan ni Volcanes at ang grupo nito na kung saan kalukuyan niyang hinati ang katawan ng halimaw. Pero biglang dumating ang malakaing halimaw, ay kanilang tinanong kila Volcano na kung ano ang maaari nilang gawin, na agad namang sinagot nito na itaas lamang nila ang kalasag nila at huwag magpapatibag. Kaya mula sa oras na yun habang papalapit ang halimaw, ang tauhan ni Volcanes naman ay handa para labanan ito. At nang tuluyang makalapit sa tamang distansya ang halimaw, ay agad niyang inangat ang kanyang sandata para atakin ito, habang may nanlilisik na mata. Ngunit mula sa gagawin nitong atake, ay biglang may lumabas na malaking robot na siyang naging hadlang para hindi matuloy ang gagawing ang atake nito, siyang kinagulat ng mga ito. Kaya matapos nitong mapabagsak ang malaking halimaw, ay agad na din niyang sinimula ng mga kasamahan nito, na kung saan ginamitan niya ng furry works na magiging sanhi para sumabog ito. Pero tila matapos na gawin ng robot ito, ay may isang malakas na halimaw ang siyang tumungtong dito at tinitigan ito ng masama. Kaya nang matapos nitong, ay agad siyang bumuwelo ng malakas para atakihin ito. Kaya matapos niyang atakihin ito, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog naging sanhi para tumalsik ito ng malayo. At nang matapos mangyari iyon, ay ganun na lang ang lubos na pagkagulat nila, na kung saan kanilang sinabi na ang bagay na ito ay may pinaghalong bakal at banal na tubig, kaya biglang sambit ng matandang halimaw na makikisali na siya sa pakikipaglaban nito. Kaya mula sa nangyayaring kaguluhan, si Volcanes ay kasaluyang paparating pa lang. Kaya nang mapansin ito ng Diyos na si Pethos, ay ganun na lang ang lubos na paggulat nito dahil sa muli na naman siyang manghihina. At kaya mula sa kaharian ng mga Diyos,
ay ganun na lang lubos na paggalit ni Petros mula sa ginagawa nito. Pero habang ginagawa ni Petros iyon, ay biglang dumating ang Diyos na si Ariana na nakasalamin, at kanyang sinabi na kung ang digmaan ay lubhang mahalaga ay magbibigay ito sa kanya ang dagdagan ng kapangyarihan pero ito ay may tubo. At dagdag pa niya na ang pinakamamahal niyang kabalyero ay gusto mag-alay ng kaluwalhatian, at nakakahiya naman kung hindi niya ito tutulungan. Na siyang mas tinainis ni Petros mula sa mga sinasabi ng kapwa niya Diyos, na tila wala siyang magawa kundi ang hayaan ito. Kaya nang tuluyang makababa si Volcanus, ay ganun na lang ang masamang titig niya sa mga ito habang may nanlilisik na mata. At nang malakita ito ng tatlo, ay ganun na lang ang pang-iinsultong sinabi nila na kahit dumating ito ay wala pa ding magbabago at mamatay lang pa din na matatalo nila ito at mapapabagsak. Kaya nang marinig ito ni Volcanon, ay biglang nag-init ang kanyang dugo at kanyang sinabi na kung ano ang pinagsasabi ng mga hampas lupang ito. At matapos nun, ay agad siyang tumatake, na kung saan mabilis siyang pumunta mula sa kinaroroonan ng mga ito. Pero habang ginagawa ni Volcanon iyon, si Petros naman ay malakas na sumisigaw mula sa kaharian ng mga Diyos habang may lumalabas na enerhiya sa kanyang bibig. At dahil sa walang magawa si Petros, ay nagawagmo na lang siya sa lamesa nito habang nasa paligid niya ang iba pang Diyos, at kanyang sinabi na sana ang kabalyero nilang si Hari ay hindi matutunan ang ganong kasanayan. Kaya mabalik sa kasalukuyang kung saan mabilis na inatake ni Volcanus ang dalawa sa mga demonyo. At habang patuloy ang pakikipaglaban ni Volcanus sa dalawang demonayan, ang malaking robot naman at nanatirang demonyo ay matinding nagkatitignan, na kung saan nag-aantayan sila kung sino ang unang aatake. Kaya dahil sa napapuno ng determinasyon ang demonyo na may isang sungay, ay mabilis itong tumakbo para atakihin ang robot na kanyang kalaban. Ngunit bago pa man siya makalapit ay agaran din siyang inatake nito, gamit ng machine gun nito pero mabilis lamang niya ito naiilagan, dahil sa ligsi ng kanyang katawan. Kaya mula sa ginawa niyang pag-ilag sa mga bala nito, at sa konting sandali ang ay agaran din siyang nakapunta sa kinatatayuan nito na kung saan nagawa niya itong atakihin at sugatan sa tuhod nito. Pero tila di lang doon natatapos, dahil sa bigla siyang tumalon ng mataas ngunit kasabay nito ang paghiwa niya sa iba't ibang uri ng parte ng katawan ng robot ni Jagspin. Kaya mula sa loob ay ganun na lang ang pangangamba at pagkamangha ni Jagspin, dahil sa may kakaibang uri ito ng lakas at bilis, na kung saan nasira niya ang pagiging advance ng robot. At mula sa labas nito at sa itaas ng robot, ay laking gulat ng demonyo dahil sa biglang naglabas smoke gas si Jagspin bilang panlaban sa sense of smell at bilis nito. Kaya nang mapansin niya ito, ay mabilis siyang umatras papalayo sa itaas nito pero agad din siyang sinundan ng atake nito. Kaya ganon na lang ang lubos na pagkagalit na naramdaman niya, dahil sa insulto na ginawa sa kanyang nito. Kaya mula doon, ay malakas niyang sinigaw habang nakataas ang kamay, na kung akala ba nito na ito ang unang beses niyang makaharap ng isang AI weapon robot na kagaya ng meron si Jagspin. At matapos niyang sabihin niya iyon, ay agad siyang naglabas ang isang malakaing magic spell mula sa yuluhan nito, na lubos na kinagulat ni Jagspin. Kaya nang susubukan na gumawa ng counter-attack sila Jagspin, ay biglang nagkaroon ng problema mula sa makina nito. Kaya pangiti nitong sinabi, na ang makina ay lubhang malaki ang tulong pero ito ay mananatiling makina. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, ay biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig na kanyang kinagulat mula dito. At matapos lang ng ilang minuto na pagyanig, ay biglang bumukas ang isa sa mga parte ng katawan ng robot, kaya nang makita nito na kanyang sinabi na balak ba niya itong pahintuan bago sumabak. Kaya nang malaman niyang ito ang gagawin, ay agad niyang inangat ang sandata niya at habang may nanlilisik na mata ay kanyang sinabi masyadong maikli ang oras para sa kagaya niyang basura. Ngunit bago pa man niya gawin ang atakeng iyon, ay biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kanilang bumukasan na pinto, na kung nasaan naging sanhi din para tumalsik ito. Kaya mula sa pagsabog na iyon, ay biglang lumabas si Jagspin na kung saan kinagulat ng lahat maging ang demonyong halimaw mula sa biglang lumabas sa kanilang malaking robot. At nang malaman ng mga demonyo na may lumabas dito, bigla silang lumasab para dumugan ito. Ngunit bago pa man tuluyang matabyunan si Jagspin mula dito, ay bigla siyang naglabas ng isang malakas na pag-atake na kung saan naging sanhi para magkandalasog-lasog ang mga ito. Kaya nang makita ito ng demonyo,
ay ganun na lang ang malakas na sigaw niya at pagkagulat mula dito na kung saan nagawang pabagsakin ni Jagspin ang mga kasamahan niya. At kaya mula sa malabundok na halimaw, matinding nakatitig ito sa demonyo at habang binabalot din ng mga string wire ang paligid nito. At matapos na gawin ni Jagspin ito, ay bigla sinag pumunta sa itaas nito at gumawa ng isang malaking atake na kung saan pinagsama-sama niya ang mga string wire niya na tinawag niyang Revival of Iron. Kaya nang makita iya ito, ay ganun na lang ang lubos na pagkagulat niya dahil sa alam niya na maaari niya itong ikamite. At makalipas lang ng ilang minuto, ay agaran na nga ding ibinagsak ni Jagspin ang malaking atake na kanyang binuo, at habang matapuloy lang nakatayo ito at nakatingin sa itaas. Pero tila hindi siya natakot mula sa ginawang pag-atake ni Jagspin, bagkus inangat niya ang kanyang kamay at naglabas ito ang isang pulang enerhiya, at kanyang sinabi na wala itong chance para patayin siya. Kaya dito ay malakas siyang sumisigaw, habang inilalabas ang kanyang malakas na atake laban kay Jagspin. Kaya mula sa paggamit niya ng magic spell, ay naglabas ito malaking kamao mula sa kinalalagyan ni Jagspin na magiging dahilan para mahawakan ng string wire at hindi ito makagalaw, at kanyang sinabi dito na kahit anong mangyari mananatili pa din itong isang makina na walang seal. At dahil sa wala magawa si Jagspin mula sa ginawang atake nito, ay nagdesisyon silang lumabas mula sa kanyang kinalalagyan at tumalon tungo sa demonyo. Kaya sa paglabas nito, ay ganun na lang ang malakas na pang-e-insulto na ginawa niya kay Jagspin na kung saan sinabi niya, na kung anong gagawin ng maliit na machine gun niya. Pero di inaasahan na pangyayari na lubos niyang kinagulat, dahil sa ang kanilang malaking robot na sumabog ngayong ay nakatutok na sa kanya ang malaking armas nito. Kaya ganun na lang ang malakas niyang pagsigaw, dahil sa tila naisahan siya ni Jagspin mula sa naging laban nila, at tila si Jagspin ay nangasar at ininsulto ito. Kaya matapos nun, ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog mula sa ginawang atake ng robot ni Jagspin. At makalipas lang ng ilang minuto, ay ganun na lang ang lubos na pagkagulat ng ilan sa mga natirang demonyong halimaw mula sa kanilang nakikita. Na kung saan nakita nila sila Jagspin at si Volcanon na matikas na nakatayo, at tila tuluyan nilang natalo ang mga demonyo na kanilang kaharap. Kaya nang mapansin ni Volcanus na nakatingin sa kanya ang mga ito, ay agad din niya itong tinitigan ng masama at nababalot ng enerhiya. Kaya doon ay mabilis silang nagsitakbuhan tungo sa lagusan, upang tumakas mula sa bangungot na kanilang kakaharapin. At nung pansin ito ng mga kawal, ay agad nilang sinabi na wala dapat silang papatakasin miski isa sa mga ito. Kaya doon ay mabilis silang nagsitakbuhan tungo sa lagusan upang makatakas. Pero di pa man sila nakakalapit dito, ay agad silang pinaulanan ng mga atake, na kung saan nagkaroon ng iba't ibang pagsabok sa lugar at kinasawi ng mga ito. Pero mula sa rooftop, ay masaya lang na pinapanood ito nila Leon kasama ang reyna na si Beatrice, habang hawak nito ang sagrado niyang sandata. At mula sa rooftop ay agad na ding tinanong ni Leon ito, na kung maaari na ba nilang simulan ang isang mahika na tinatawag na Dance of Death, na sinang-ayunan naman ni Beatrice habang may seryosong mukha. Ngunit sa ibang banda naman, dala ng pinsala mula kay Leon ay nakatakas siya sakay ng isang speedboat. Kaya ganun na lang ang lubos na pagkainis niya mula dito, dahil sa pinsala at sa gulo na natamasa niya mula kay Leon at sa grupo nito. At doon ay patuloy pa din niyang iniisip na kung bakit hindi tinatablan ng korap si Leon, dahil sa nasa isip niya na nasa katawang tao na ito. Kaya sakay ng speedboat, ay patuloy pa din ang pagtakas niya dito at paglayo kung nasaan si Leon. Ngunit tila biglang may lumabas sa kanyang harapan, na siyang kinagulat niya habang nakatingala. At ang lumitaw sa kanyang harapan, ay walang iba kundi si Rakshor na kung saan kanyang sinabi dito na himala dahil sa buhay pa din siya. Kaya nang makita niya ito, ay ganun na lang ang lubos na pag-iisip niya na lubha itong lumakas at lumaki. Kaya dito ay kanya sinabi na mukhang gumaling na ang mga sugat mula sa natamo niya kay Leonhardt, na kanya naman sinagot dahil sa mga nakain niyang fresh at mula sa lagusan na binuksan niya. At matapos nun ay tinanong din si Rakshor na kung hindi gumana ng maayos ang kanyang kapangyarihan, na kanya naman sinagot na hindi ito nakakatulong sa kanyan mula sa Noranse niya dito. Pero malakas at masaya niyang sinabi dito, na may naisip naman siyang ibang paraan para matarget nila si Leonhardt pero agad din siyang pinigilan. At sa simpleng pagpigil nito, ay laking gulat niya dahil sa biglang may tumarak sa kanyang likod na lubos niyang kinabigla na halos hindi na siya nakareact mula sa pagtatrader sa kanya nito.
Kaya mula sa pagsuka niya ang dugo, ay sinabi ni Rockshore na nakahanap na siya ng sarili niyang paraan kung paano tatalunin si Leon. Kaya mula doon ay ibinuka niya ang malaki niyang bibig, para kainin ito na siyang magbibigay sa kanya ng dagdag na kalakasan. Ngunit mula sa kabilang dako, na kung saan may isang pagtitipon ang nagaganap mula sa matataas na antas kasama ang President habang may nakahain sa kanilang pagkain. At mula dito ay pinahalalanan siya ng isa sa maghini-hani siya kimchi dahil sa may blood pressure siya. Pero tila binuwala niya ito bagkus kanya pang tinuloy ang pagkain ng noodles. At dito ay patuloy pa din sa pagkain ang presidente, at dito ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Pero tila hindi pa man tumababa ang kinon ng president, ay agad siyang tinawag ng kanyang bodyguard na kung saan may impormasyon sa kanyang cellphone. At dito buong gulat niyang sinabi sa presidente ang kanyang nakita at nalaman, na kung saan ang kamahalan niyang si Leon ay pumunta sa Haman. At nang marinig niya ito, ay kanyang kalmadong tinanong kung ano ang ginagawa nila sa Haman. Pero biglang sumigaw ito sa kanya, na kung saan sinabi na hindi ito ang problema nila. Kundi pumunta si Leon dito para sakupin ito, kaya nang ipakita sa kanya ito ay ganun na lang ang lubos na pagkagulat niya na halos manigas siya mula sa kanyang nakita. Pero bigla din sinabi ng president dito, na tigilan na niya ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay, na lubos ding kinagulat ng assistant niya. Dahil sa kumpiyansa niyang sinabi, na kahit gaano ito kawalang ingat ay hindi nito gagamitin ang bakasyon niya bilang isang rason para sakupin ang ibang lugar. Ngunit mula sa dako enman nila Leon, na kung saan nakaroon din sila ng isang malaking pagsasalo-salo na kung saan bumabaha ng mga pagkain sa kanilang harapan. At mula dito ay pilit na pinapakain ni Beatrice si Leon, na isang grapes na kung saan sinabi niya na matamis ito. Pero mula dito ay biglang may sumulpat sa kanyang gilid, at binati siya mula sa kanilang pagkapanalo at kanyang sinabi dito kay Lehar na nagiging maayos pa lang ito. Na siya namang sinang-ayunan nito na kung saan kayang sinabi, ang mga tao sa syudad ay patuloy na hinahanap ang mga demonyong natitira at nagtatago. Kaya nang marinig ni Leon iyon, ay ganun na lang ang masayang sagot niya na dahil sa divine flame na pinakaloob sa kanila ay walang mga inesenteng tao ang napaparusahan at nasasaktan. Pero biglang sumingit ni Beatrice, at may pag-aalala niyang sinabi na lubos siyang nangangamba dahil sa hindi nila nahuli ang Archduke Demon. Ngunit biglang sumingit at lubas ang Diyos panaginip at kamatayan, na siya ang bahala at wag na siyang mag-alala dahil sa ang mga ilusyon na ginagamit niya at sariling lakas din niya at walang makakatumbas nito. Kaya nang marinig nila ito mula Diyos, ay ganun na lang ang lubos ng ngiti at saya na naramdaman nila dito. Ngunit bigla ding tinawag ni Leon si Jagspin para utusan, na kung saan siya mula ang mamuno hanggang sa matapos ng sunod na administrasyon. At walang kayabang-yabang na sinang-ayunan ito ni Jagspin, at pinagmalaki na magiging maayos ito mula sa kanyang protocol. At matapos nun, ay agad ding tumayo si Leon kasabay nito ay iniangat niya ang banal na kopa at kanyang sinab para sa lahat ng mga bayani na kasama niya. At malakas na isinigaw na ang kanilang tagumpay at ang pagtalo nila sa 3 Archduke's Demon at ang pagpaslang nila sa 10,000 mga alagad nito, maipapakita nila sa buong mundo ang liwanag ng Diyos at hustisya nito. Kaya makalipas lang ng ilang araw mula sa loob ng gusali, na kung saan nag-umpisa na ang pag-interview kay Leon na kung saan samot-saring mga tanong sa kanya at paninisi. Kaya nang marinig ito ng president ng Pantheon Guild, ay ganun na lang ang lubos na inis niya mula sa mga naririnig niya at si Hari na halos natatakot sa pwedeng mangyari mula dito. At mula sa isa sa mga namumuno sa pagtitipon na ito, ay malakas niyang sinigaw at itinuro si Leon at kanyang sinabi na hihintayin niya ang pag-alis niya at pagkuha ang responsibilidad mula sa mga nangyayari. Ngunit tinitigan lang siya ni Leon, habang may nanalilisik na mata at nababalot ng enerhiya.